Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Santiago, the book of James, chapter 4, verse 7. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at lalayuan niya kayo. Total submission to God and spiritual warfare. So bakit mahalaga po yung lubusang pagpapasakop sa Diyos in relation sa spiritual warfare na ating pinag-aaralan po ngayong linggo. Ano po? Dito po sa Book of James, ano po, bagamat napakaiksi po nitong verse 7, ano po, hindi natin muna mako-cover po lahat ng sinasabi rito. Magpo-focus lang muna tayo do sa tinatawag na submission to God at gaano kahalaga ito in relation to spiritual warfare. So, mapapansin nyo po, kapag ang isang tao lubusang nakapasakop sa Diyos, ano po, hindi siya mapanghahawakan ng kaaway. Ano po, at higit sa lahat, lalakad siya ng matagumpay sa kanyang Christian walk. Pero pagka merong mga areas ng ating buhay na hindi nakapasakop sa Diyos, doon nakakasingit ang kaaway. So, unahin po natin yung area na kung saan pwedeng magkaroon ng foothold ang diablo sa ating buhay. Ano po, sa Ephesians chapter 4 verse 27, ano po? Ano ba yung foothold, pastor? Ano po? Sa pagkakagamit po diyan sa book of Ephesians, sa verse 26, tinutukoy po yung emosyon o yung damdamin na pagkagalit. Kaya tandaan niyo po, ano po, pwedeng panghawakan ng diablo yung atin pong mga damdamin o emosyon. At hindi lamang po galit, ano po ang pwede niyang panghawakan. Kung kayo po'y matatampuhin, madalas kayo naiinggit sa inyong kapwa o naiinis, ano po, o merong selos sa inyong puso, meron kayong mga itinatagong bitterness sa ibang tao, pwedeng mag-ugat yan sa mas malalim pang problema. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 22 na kapag ikaw ay merong taglay-taglay na galit sa iyong puso, ikaw ay in danger. Sabi diyan sa apoy ng impyerno. Ano po? So, yun ay figurative. Pero ibig sabihin, pwedeng makasingit ang kaaway sa iyong buhay. At di lamang yan, ano po yung mga damdamin na katulad po ng kalungkutan, yung labis kang nalulungkot, labis kang nai-insecure, labis mong sinisisi ang iyong sarili, lagi mong kinukondem ang iyong sarili, pwede rin panghawakan yan ng kaaway. Kaya base sa aking karanasan, ano po, marami po ako nakikitang tao, kaya sila nasingitan ng kaaway, hindi nila alam i-handle yung kanilang emosyon o damdamin. Ano po, yung iba nga na-possess pa. Ano po, ngayon, mahalaga rin yung maintindihan natin yung salitang stronghold. Ano po, napapanghawakan ng kaaway sa ating mga isipan. Kaya sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, binabanggit po yan. Ano ba yung mga strongholds na ginawa ng kaaway sa ating pag-iisip? Tandaan nyo, no? Yung foothold po sa ating damdamin, yung stronghold naman sa ating isipan. Yan naman po yung mga maling pag-iisip na hindi sumasang-ayon sa mabuting balita. Yung maling pagkaunawa natin sa Diyos, sa ating sarili, at sa ating kapwa. Kaya mahalaga po talaga alam natin ang gospel. Dapat nagbabasa tayo ng Biblia para hindi tayo mabibiktima ng mga maling paniniwala, maling filosofiya, at maling theology. Ano po? Kasi minsan tayo, kinig lang tayo ng kinig Basta lang tayong naniniwala dahil tanyag yung taong nagsasalita. Suriin niyo po kung yan ay sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Kasi nakikita ko po maraming mga Christians ngayon, kaya sila nasisingitan ng kaaway at hindi na makakilos ang Diyos sa kanilang buhay dahil mali po yung kanilang pag-iisip, paniniwala, ano po, kung saan-saan nilang napulot yung kanilang mga filosofiya. Binabase nila sa mga tanyag ng mga tao, mga quotes, at yung iba sa man-made theology. Kaya hindi na nakakakilos ang Diyos sa kanilang buhay. So tandaan niyo po yan. Ano po? Doon po nakakasingit ang kaaway. Meron siyang napapanghawakan sa ating buhay na foothold kung tawagin or stronghold. Pangalawa, nakakasingit ang kaaway kapag ang isang
Kristiyano nagpapatuloy sa kasalanan. Ano po? Kasi ang totoong Kristiyano, sabi sa 1 John chapter 5 verse 18, hindi niya nagpapatuloy sa pagkakasala. Ano po? At siya'y iingatan ng ating Panginoong Hesus. Hindi siya maaaring galawin ng diablo. Yun po sinasabi ng 1 John chapter 5 verse 18. Kaya kung makikita po ninyo sinasabi sa Galatians chapter 5 verses 19 hanggang 21, mag-ingat po tayo. Baka kasi nagpapatuloy pa tayo sa mga maling gawain na binabanggit po rito. Sabi diyan, hindi may kakailang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalasuan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So paalala po yan sa atin mga kapatid. Ano po, na huwag tayong magpatuloy sa kasalanan. Ano po, kasi tayo mismo naglalagay sa atin sarili sa kapahamakan kapag ginagawa pa natin yung mga bagay na yan. Okay. So ano pa? Yung mga taong nai-involve sa demonic activity. Iba unaware dito na nagpa-practice sila ng idolatry. No po, binabanggit po dyan sa Galatians chapter 5 verse 20. Witchcraft, pangkukulam o yung sorcery na tinatawag, yung mga magic at kung ano-ano pa. Black magic, ano po, occult, ano po. At yung mga bagay na ginagawa po na alam natin sa Biblia, kinasusuklaman ng Diyos. Ano po? Kaya alam niyo po sa Acts chapter 19, verses 18 to 20, yung mga believers, ano po, yung mga convert, yung mga na-born again doon po sa lugar ng Ephesus, isinuko nila yung pong mga mali nilang ginagawa sa Panginoon. Sabi diyan, they openly confess their evil deeds. Ano po? Yung pong binabanggit dito na idolatry, witchcraft, sorcery, occult, at iba't iba pang mga demonic activity. Dapat po isurrender nyo lahat sa Lord yan. Ano po? Kung hindi, ay makakasingit ang kaaway. Ano po? Kaya mapapansin nyo, minsan makakabalita kayo, nag-spirit of the glass lang, naposes na ng demonyo. Ano po? Kaya mag-ingat kayo. Ano po? Lalo na ngayon, darating na naman yung tinatawag na Halloween ng sanlibutan. So, panghuli, ito mahalaga. Yung mga taong nagpapabaya sa kanilang spiritual life. Ano po? Kaya lagi nating aalagaan yung atin pong prayer life. Kadalasan po nakakasingit ang diablo pagka hindi na tayo nananalangin. Kaya nga sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ayan ang paalala sa atin ni Apostle Peter. Ano po? Magbantay tayo palagi. Ano po, kasi natutunan niya po yan the hard way. Ano po, nung sinabihan siya ng Panginoon na manalangin sa Matthew chapter 26 verse 40. Kaya tandang-tanda niya siguro yung sinabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 26 verse 41 na watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Tandaan po ninyo, no? Nakasalalay po ang inyong survival sa spiritual warfare sa inyo pong pananalangin. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.